pinagtawanan at inalipusta ng mga pulis ang lalaking kargador sa palengke. Pero makalipas ang 10 taon ay binalikan sila ng kargador para sa isang nakakagulat na paghihiganti. Para sa binatang si Carlo, wala na nga siyang ibang kasiyahan pa, kundi ang makapagtrabaho at matulungan ang kanyang mga magulang. Lumaki kasi siya sa probinsya, kung saan walang-wala silang makain. Kaya naman bata pa lamang siya ay pinangarap niya na makaalis sa probinsya at makaluwas sa Maynila. Lumaki kasi siya na malaki ang pagtingin sa lugar ng Maynila, na kung saan naniniwala siya na dito magbabago ang kanyang buhay. Kaya naman, noong makatapos siya sa high school, ay nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang na aalis para lumuwas sa Maynila. Isusugal niya na ang lahat para sa kanyang pangarap na binubuo. Anak, sigurado ka ba? Paano pag hindi mo kinaya doon? Wala naman tayong kamag-anak sa Maynila, wala kang matutuluyan. Pag-aalalang wika ni Aling Mira sa kanyang 16 anyos na anak. Natatakot man pero sinubukang itago ni Carlo ang kanyang nararamdaman sa harap ng kanyang nanay. Ayaw niya kasing mag-alala pa ito sa kanyang mga nagiging desisyon. Sus, ako pa ba ma? Kayang-kaya ko yan. Ang galing-galing kong makipag-usap sa tao eh. Madali lang sa akin makahanap ng trabaho doon sigurado. Buong pagmamalaki ni Carlo para kahit papaano ay maibsan ang pag-aalalang nararamdaman ni Aling Mira. Alam mo naman anak na tinaguyod ka namin para makapag-aral ka ng high school para hindi mo na kailangang magtrabaho ng ganito. Hindi mo naman kailangang umalis para magtrabaho. Saad ni Aling Mira habang inahawakan sa kamay ang kanyang anak. Yun nga po may. Ginawa niyo po lahat para makapag-aral po ako hanggang high school. Kitang-kita ko po yung paghihirap niyo sa akin at sa 2 ko pang kapatid. Ayoko na pong mahirapan pa po kayo at ako, nag-aaral. Gusto ko pong isugal yung kapalaran ko sa Maynila. Alam ko pong mahirap po ito para sa inyo pero kailangan ko po itong gawin hindi lang po para sa inyo kundi para na rin po sa mga kapatid ko. Sana dumating po yung araw na makakapagpahinga na po kayo, na hindi nyo na po kakailanganin pang problemahin kung ano pong kakainin natin kinabukasan. Mahigpit na niyakap ni Aling Mira ang kanyang anak. Kinabukasan kasi ay ang nakatakdang araw kung kailan na ito aalis. Naging napakasakit at napakabigat para sa kanilang pamilya ang pag-alis ni Carlo. Pero kahit ganun pa man, lagi namang pinapalakas ng lalaking si Marlon ang loob ng kanyang asawang si Mira. Hayaan mo na yung anak mo. Malaki na yan. At bukod pa dun, lalaki naman yan. Kahit anong pang pagsubok pagdadaanan yan, kakayanin niya. Sigurado ako dyan. Ganun natin siya katatag pinalaki. Saad ni Marlon sa asawa niya, habang patuloy lamang ang paghikbi ng babaeng si Mira. Sa loob kasi ng 16 na taon na buhay ng kanyang anak na si Carlo, ay ito lamang ang kauna-unahang pagkakataon na mawawala ito sa kanila ng ganoon katagal at kalayo. O Diyos ko, sana patnubayan siya ng Diyos. Sana hindi siya malapitan ng masasamang loob sa Maynila. Saad ni Aling Mira. Pero pasalamat na lamang talaga at kahit papaano, meron silang keypad na mga cellphone na pwede nilang magamit para makausap ang isa't isa kahit na nasa malayo. Pagdating sa Maynila ay talaga namang nanibago si Carlo sa kanyang nakikita. Napakaraming mga sasakyan, mga usok at talaga namang napakarami ding mga tao. Malayong malayo ito sa kanyang inaasahan. Pero hindi rin naman may tatanggi na namamangha siya sa naglalakihang mga gusali doon, na unang beses niya pa lamang makikita sa kanyang buhay. Pagkababa niya ng bus ay agad na siyang nilapitan ng ilang mga tao. Ang iba ay inaalok siya na magtrabaho. Ang iba naman ay nag-aalok ng serbisyo. Hindi niya alam kung papaano ang magiging reaksyon niya sa mga ito sa tuwing may lumalapit sa kanyang estranghero. Pero natatandaan niya ang sinabi at pinaalala sa kanya ng tatay niyang si Marlon. Sabi kasi sa kanya nito na wag siyang magtitiwala sa kahit na sinong estranghero at hindi niya kilala kapag nakarating na siya sa Maynila. May karanasan na kasi si Marlon sa Maynila at alam niya na ang kalakaran dito. Sigurado siyang maraming masasamang mga loob ang makakasalamuha ng kanyang anak. Ang pagpapayo na ito ng lalaki ay talaga namang sinapuso ni Carlo. Kaya naman,
Kahit nahihiya siya at hindi alam ang sasabihin sa mga estrangherong lumalapit sa kanya, ay pilit niya namang tinatanggihan ang kung anumang sabihin ng mga ito sa kanya. Matapos ang buong paglalakad ni Carlo sa Maynila na wala nga siyang alam na pwede niyang puntahan o tuluyan man lang, biglang nagring ang kanyang keypad na cellphone. Tumatawag ang kanyang nanay. "O ma, kumusta kayo dyan?" Bungad na wika ni Carlo. Napilit na pinapasaya ang kanyang boses. "Anong kumusta kami dito? Ikaw ang kumusta dyan? Nandiyan ka na ba sa Maynila?" Pag-aalalang tanong ni Aling Mira. Oo ma, kararating ko lang kaninang tanghali. Kumakain ako ngayon dito. Sigurado bukas makakahanap na kagad ako ng trabaho. Marami naman palang pwedeng pasukan dito may." Wika ni Carlo. Napilit tinatago ang pagod na kanyang nararamdaman. Halos 10 oras kasi siya bumiyahe sa bus. At ngayon nga ay wala siyang matinong lugar na pwedeng pagpahingaan. "Sigurado ka anak ha? Mag-iingat ka dyan, kapag may kailangan ka tawagan mo lang ako. Tatawag uli kami sa bukas. Huwag kang magpapagutom at mag-iingat ka dyan." "Oo ma, ako nang bahala dito. Naninibago lang ako ng bahagya dito sa Maynila pero alam ko na maraming oportunidad ang naghihintay sa akin." Talaga namang hindi nagpapatinag si Carlo. Kahit alam niyang walang kasiguraduhan ang buhay niya sa Maynila. Bukod sa malayo pa siya sa kanyang pamilya, kinikailangan niyang tiisin ang lungkot at gutom habang naghahanap siya ng matinong lugar na pwede niyang pagtuluyan at pagtrabahuan na rin sa parehong pagkakataon. Matapos ang maiksi nilang pag-uusap ng kanyang nanay, ay nagpatuloy na sa paglalakad si Carlo. Umaasa na sana'y makakahanap siya ng anumang lugar na nangangailangan ng isang binatang katulad niya. Hanggang sa mapadpad nga siya sa isang palengke. Nakakita siya ng ilang mga kalalakihang nagbubuhat at bigla na lamang kumislap ang kanyang mga mata. Nakikita niya ang kanyang sarili na gagawin ng trabaho na ito. Pinakamadaling trabaho na pwede niyang pasukin. Kaya naman naglakas loob siya. Nilapitan niya ang isang mamang nakubad habang pawis na pawis ito mula sa pagkakarga ng mga kargamento mula sa truck papunta sa isang pwesto sa palengke. Kuya, pwede bang magtanong? Trabaho niyo po bang magbuhat dito?" Tanong ni Carlo na hindi niya nga alam kung ano ang sasabihin niya. Tinignan lamang siya ng malaking mama at nagpatuloy sa pagbubuhat na para bang wala itong kainte-interes sa lalaking si Carlo. Pero maya-maya pa ay biglang nagsalita ang mama. "Bakit? Gusto mo ba ng trabaho?" Seryosong tanong nito kay Carlo. Agad namang tumango ang binata. "O ito, ikaw na magbuhat ng mga natitirang karton dyan sa may truck. Dalhin mo dun sa pwesto ko sa palengke." Saad ng lalaki. Labis na nasiyahan si Carlo dahil bigla na lamang siyang nagkaroon ng trabaho, kaya mabilis nang sinunod ang utos ng lalaki. Binuhat niya ang natitira pang nasa 20 mga karton papunta sa isang pwesto sa palengke. Halos mas mabibigat pa nga sa kanya ang ilang mga karton na ito, pero dahil batak naman na siya sa buhay sa probinsya, nagawa niyang makaraos. At tagumpay na mabuhat ang mga karton na ito. Halos 30 minuto niya lamang tinapos ang kanyang trabaho at hindi nga may tanggi ng malaking mama na kanyang nakausap kanina ang pagkamangha niya dahil sa pagiging maliksi ni Carlo sa pagtatrabaho. "Ayos ang bilis mong gumalaw. Maswerte at nilapitan mo ako kanina. Medyo pagod na rin kasi yung balikat ko." Wika ng mama na nagpakilala bilang si Denden. Maya-maya pa ay pinakain niya ng merienda si Carlo. Sabay abot ng 300 piso bilang bayad sa ginawa nitong pagtatrabaho. Laking gulat naman ng lalaking si Denden nang makita niya ang reaksyon ni Carlo pagkaabot ng pera. Sobrang saya kasi ni Carlo na halos napatalon pa nga ito. Sabay lapit sa kanya at niyakap ang lalaki. Gulat no gulat ang may-ari ng pwesto sa palengke. Hindi niya alam kung papaano ang magiging reaksyon niya sa ginawa ni Carlo. "Talaga po ba? 300 piso po ang ibabayad niyo sa akin?" Tanong ng binata na sobrang nagpapasalamat sa binigay ng lalaki. "Ha? Oo naman, bakit? May problema ba? Bakit parang sobrang saya mo ata?" Pagtatakang tanong ng may-ari ng pwesto sa palengke. Kasi po, ngayon lang po ako nakatanggap ng ganito kalaking pera. Kung sa probinsya po, halos 3 araw ko pong pagtatrabahuan to. Salamat po talaga, maraming salamat." Halos hindi nga magkamayaw ang saya na nararamdaman ni Carlo.
agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang nanay para ibalita ang masayang tagpo na ito. Narinig ni Denden kung papaanong masayang kinikwento ni Carlo sa kanyang nanay na nakatanggap siya ng 300 piso. Sabi sa'yo mami, sabi sa'yo, buti na lang pumunta ako dito sa Maynila. Hindi naman pala totoo na maraming masasamang loob dito. Mas marami yatang taong mabubuti dito may. Wika ni Carlo habang hindi nga maitago ang kaligayahan habang kinakausap ang nanay niya sa telepono. Matapos ang maiksing tawag niya sa nanay niya, bumalik si Carlo sa harap ni Denden, yumuko at nagpasalamat. Marami po talagang salamat kuya. Napakalaking tulong po sa akin ito. Iipunin ko po ito para maibigay ko po sa mga magulang ko sa probinsya. Sana po kunin niyo po ang kargador niyo dito. Saad ni Carlo habang nakayuko. Napangiti naman ang mamang si Denden. Huwag ka nang yumuko. Wala ka naman sa Japan. At oo sige. Sa katunayan nga niyan, ikaw yung may mas malaking maitutulong sa akin. Masipag ka at maliksi. Siguradong mas mapapabilis yung mga trabaho dito. Ang kaso nga lamang yung pagkakargador, isang beses lang sa isang linggo yun. Pero wag kang mag-alala. Pwede naman kitang utos-utusan dito para kahit papaano may trabaho ka. Lalo lamang halos mapatalon si Carlo sa kasiyahan sa sinabi ni Denden. Ngayon, may trabaho na nga siya. Sa unang araw niya sa Maynila, nagawa niya pang pakiusapan si Denden na kung pwede ay dun siya muna matulog sa pwesto habang nakasara pa ito. At sa kabutihang palad ay pumayag naman ng lalaki. Ngayon, nasagot na at may solusyon na ang mga problema niya. May matutuluyan na siya, may pera at magkakaroon na rin siya ng trabaho. Ginawa nga ni Carlo ang lahat para ipakita kay Denden na hindi ito nagkakamali sa pagpili sa kanya. Kinabukasan ay maaga nga siyang gumising. Naghihintay na siya sa tapat ng palengke nang hindi pa sumisikat ang araw. Oh, ang aga mo nagising ah. Pagbungad na wika ni Denden sa binata na para bang bata na naghihintay sa kanyang pagdating. Napakamot naman sa ulo si Carlo. Opo. Hindi ko po kasi natanong sa inyo kung anong oras po kayo dadating ngayon. Kaya inagahan ko po. Nakakahiya naman po kasi kung maaabutan niyo po akong tulog dun sa tapat ng tindahan ninyo. Pagpapaliwanag ni Carlo. Ngumiti naman si Denden at inabot ang ilang mga plastik na naglalaman ng mga karne. Agad itong binuhat ni Carlo at inilagay sa may freezer sa pwesto sa palengke ni Denden. Tila ba namamangha si Carlo sa bawat mga kilos na ginagawa ni Denden. Kung papaano magsuot ng apron ng lalaki, mag-itak ng mga karne at magsabit nito upang itinda. Napakagaling nyo na po sa trabaho nyo, no? Wika ni Carlo habang pinapanood ng lalaki. Natawa naman si Denden sa sinabi niya. Saang magaling? Sa paghiwa ng karne? Siyempre, 10 taon ko na itong ginagawa. Pagpapaliwanag ng lalaki. Gusto ko rin pong magkaroon ng pwesto ko po sa palengke at humiwa po ng mga karne. Nag-uuwi rin po ba kayo ng mga karneng tinitinda ninyo? Muli pang curious na tanong ni Carlo. Oo naman. Pag may mga natitirang mga karne at masisira na lang, kami na lang kumakain sa bahay. Halos mapanganga si Carlo sa sinabi ni Denden. Para po pala kayong hari. Napakarami niyo pong pwedeng kainin na karne sa bahay ninyo. Nakakainggit po kayo. Nagtataka naman siyang tinignan ni Denden. Bakit mo naman nasabi yun? Napakamot ng ulo si Carlo. Kasi po kami. Halos swertihan na lang po kung makakakain po kami ng paa ng manok sa probinsya. Lagi pong isda at gulay ang kinakain namin dun. Wala po kaming pambili ng karne. Kaya sobrang namamangha po ako sa inyo, napakarami pong mga karneng nakapaligid. Siguro po napakayaman ninyo, no? Walang kaalam-alam nga na wika ni Carlos. Tinawanan naman siya ni Denden. Hindi, dito sa Maynila normal na lang yung mga ganitong karne. Kahit nga'y mahirap dito, nakakakain ng karne. Itong hotdog, nakatikim ka na nito? Tanong ni Denden sabay angat ng isang plastic ng hotdog. Tinitigan naman ni Carlo ang hawak-hawak na hotdog ni Denden. Ano po yung hotdog? Pagtatakang tanong ng binata. Nagulat naman si Denden na kahit hotdog ay hindi alam ni Carlo. Sigurado ka ba hindi mo alam tong hotdog? Hindi ka pa nakakita nito? Pagtatanong ni Denden. Umiling naman si Carlo. Kaya naman may naisip na idea si Denden.
Binuksan niya ang plastic ng hotdog at niluto ito sa mainit na mantika. Sabik na sabik niyang hinintay kung ano ang magiging reaksyon ni Carlo sa unang pagkakataon niyang makakatikim ng hotdog. Wow, ang sarap naman po! Ito po pala yung hotdog? Bakit ganun yung lasa niya? Parang karne siya na hindi. Pero napakasarap niya po. Pwede ko po bang kainin pa po yung isa? Pagtatanong ni Carlo na para bang isang bata. O sige, kainin mo na yung 5 niluto ko, magpakabusog ka. Marami tayong trabaho mamaya. Natatawang saad naman ni Denden na hindi nga may tago ang kasiyahan habang nakikita niya si Carlo na tuwang-tuwa sa simpleng mga hotdog lamang. Sa paglipas pa ng ilang mga linggo ay nagkaroon ng matibay na relasyon si Denden at Carlo. Dahil talaga namang maaasahan si Carlo sa mga trabaho sa palengke. At para naman kay Denden ay hindi niya nalilimutan na pakainin at bigyan ng tamang sweldo ang binata para na rin makapagpadala ito sa mga magulang nitong naghihirap sa probinsya. Lubos ang pagpapasalamat ni Carlo dahil nakilala niya kagad si Denden, isang lalaki na merong napakabuting kalooban. Itinuring niya na nga rin ito na pangalawa niyang ama. Hanggang sa isang araw nga, Biyernes ng hapon, habang nagbubuhat si Carlo ng ilang mga kargamento papunta sa pwesto sa kanilang palengke, ay bigla siyang hinarang ng ilang mga kalalakihan. Pagkatingin niya sa mga ito ay nakita niyang nakauniforme ito ng mga pulis. Pasensya na po pero pwede po bang makidaan? Buong galang na wika ni Carlo, na halatang pilit niyang iniiwasan ng gulo bilang pagtupad niya na rin sa pangako niya sa kanyang tatay na hindi siya makikisangkot sa anumang uri ng gulo sa Maynila. Pero kahit na anong pakiusap niya ay hindi nagpatinag ang mga pulis na ito. Ano yung buhat-buhat mo? Ibaba mo yan. Pag-uutos ng isa sa mga pulis. Gulat man pero mabilis na sinunod ni Carlo ang sinabi ng pulis. Bigla nilang binuksan ang malaking box na kargamentong buhat-buhat ni Carlo. Hala, huwag niyo pong buksan yan. Yung amo ko po yung may-ari niyan. Pag-aalalang wika ni Carlo habang pinagmamasdan niya ang mga pulis kung papaanong babuyin at sira-sirain ang mga karne na para bang may hinahanap sila sa loob ng box na hindi niya mawari. Ano po ba yung gusto niyong tignan dyan? Muli pang pagtatanong ni Carlo hanggang sa mapikon na nga ang isa sa mga pulis sa kanya at tinulak siya ng malakas. Huwag ka nga mga ilam, ginagawa lang namin yung trabaho namin, dun ka. Mayabang na pag-uutos nito. Wala na ngang nagawa si Carlo kundi panoorin na lamang kung papaanong warsakin ng mga pulis na ito ang mga paninda na inutos ni Denden sa kanyang buhatin. Wala po akong tinatago dyan. Mabait po akong tao, mabait pong tao yung amo ko. Muli pang pagmamakaawa ni Carlo. Huwag ka nang magsinungaling. Saad ng pulis na ikinagulat naman ng binata. Ano pong ibig niyong sabihin? Pagtatanong ni Carlo sa kanila. Alam namin na nagtatago kayo ng mga droga sa kargamento ninyo. Kaya bago pa mahuli ang lahat, sabihin mo na lang kung saan ka nakakakuha ng source para hindi na rin kami mahirapan, intindihan mo? Pananakot ng mga pulis. At dahil kauna-una ang pagkakataon ni Carlo na maranasan ang ganitong uri ng pang-aabuso, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ano pong source? Ano pong ibig niyong sabihin? Pagtataka at natatakot na wika ni Carlo. Pero lalo lamang nagalit sa kanya ang mga pulis. Sabihin mo na nga sabi, pinapahirapan mo pa kami. Nagmamaang-maangan ka pa dyan? Matagal na naming minamatyagan yung mga taong katulad mo, lalong-lalo na ikaw. Yung truck na nagdi-deliver nito nahuli na namin sa buy-bust operation. Drug dealer yun. Kaya sabihin mo na, saan ka nakakakuha ng mga droga ha? Patuloy lamang tumataas ang tensyon habang halos napapaluhod na si Carlo. Nagmamakaawa. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Simpleng kargador lang po ako. Pero kahit na anong pagmamakaawa ni Carlo ay hindi nakinig sa kanyang mga pulis. Sa halip, sinipa siya ng mga ito. Pagkatapos suntukin, ay sabay-sabay siyang dinampot ng mga pulis papunta sa presinto. Habang dinadampot siya ng mga ito para sa kasalanang hindi niya ginawa, ay doon lamang dumating si Denden na nagtataka sa nangyayaring komosyon. Ano nangyari dito? Bakit niyo dinadampot yung alaga ko? Pasigaw na wika ni Denden habang sinusubukan niyang makipagsiksikan sa mga taong nakikiasyoso sa paligid. Saan niyo dadalhin si Carlo? Wala kayong karapatan na huliin siya, wala kayong nakitang mga ebidensya sa binibintang niyo sa kanya. Pagtatanggol pa ni Denden
habang nakikita niya ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Carlo. Umiiyak ito at tila ba nanghihingi ng tulong sa kanya. Ngunit wala na nga siyang nagawa pa. Hindi sinasagot ng mga pulis ang mga katanungan niya. Kung gusto mong makalaya tong alaga mo, pumunta ka sa presinto. Wala kang mapapala dito. Wika pa ng isa sa mga pulis. Kaya naman nilapitan na lamang ni Denden si Carlo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Nagkakamali sila sa binibintang nila sa'yo. Pupuntahan kagad kita mamaya sa presinto, okay ba? Pagpapalakas ng loob nito sa binata na hindi pa nga rin matigil ang pag-iyak. Halatang inosente sa nangyayari. Pakiusap, huwag niyo po itong sabihin kay mama. Mag-aalala po siya ng sobra pag nalaman niyang nakulong po ako. Pagmamakaawa pa ni Carlo. Ngumiti naman si Denden sa kanya. Ako ang bahala anak. Hindi kita pababayaan. Makakalabas ka rin kagad. Kinagabihan ay nagharap-harap nga si Carlo, si Denden at ang mga pulis na nanghuli sa binata. Inaakusahan nila si Carlo na nagsisilbing middleman sa isa sa mga malalaking sindikato ng droga sa lugar. Nalabis namang tinatanggi ni Carlo. Wala kayong ebidensya sa binibintang niyo sa bata. Pakawalan niyo na lamang siya. Minor de edad pa yung bata. Pagtatanggol ni Denden sa kanya. At nang mapag-alaman nga na minor de edad si Carlo, wala silang nagawa kundi palabasin ito si bilangguan. Pero bago lumabas si Carlo, ay nagawa pa ngang bantaan at takutin ng mga pulis ang dalawa. Simula ngayon, bantay sarado na namin kayo. Mag-ingat-ingat kayo sa buhay ninyo ha. Wika nito. Halos mapaiyak nga si Carlo nang marinig niya ang sinabi ng pulis. Huwag mo kaming takutin, Sergeant. Hindi lang ikaw ang may kapit dito sa lugar na to. Kung gusto mo tumagal ka sa serbisyo mo, lubayon mo kaming dalawa. Saad naman ni Denden na hindi nagpatinag sa pananakot ng mga ito. Nang makauwi sila, halos nanginginig pa rin nga si Carlo sa nangyari, pero pinalakas ni Denden ang kanyang kalooban. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo magagalaw ng mga yon. Magtrabaho ka lang at maging isang mabuting tao dito sa Maynila. Walang mangyaring masama sa'yo. Patunayan natin sa kanila na mali yung pinagbibintang nila sa atin. Saad ng lalaki, sabay lapit kay Carlo at inakbayan ito. Sa mga sumunod na araw, ay nakatanggap ng isang nakakagulat na balita ang binata mula kay Denden. Carlo, pagbungad na wika ng lalaki sa binata na noong mga panahon na iyon ay naghihiwa ng mga karne sa palengke. Po, saad naman ni Carlo. Umupo ka muna dito at may sasabihin ako. Pagkaupo ni Carlo ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon sa mukha si Denden na nagpatakot sa binata. Sa nakalipas na mga araw, hindi mawala sa isipan ko yung ginawa ng mga pulis na yun. At nagtanong-tanong rin ako sa ilang mga kakilala ko. Napag-alaman ko na mga sindikato pala yung mga pulis. Nanguhuli sila ng mga inosenteng tao para may ilayo yung atensyon ng mga otoridad at mga nakatataas sa kanila sa mga ginagawa nilang kriminalidad. Pagpapaliwanag ni Denden. Taimtim at seryosong nakikinig lamang sa kanya si Carlo. Ano pong ibig niyo sabihing kriminalidad? Mga pulis po sila, di ba? Pagtatakang tanong ng binata. Oo, pero maraming ganun dito sa Maynila. Mga sindikatong pulis. Sila yung totoong nagpapakalat ng droga. Ginagamit ng mga malalaking tao yung koneksyon nila para protektahan sila ng mga pulis. Kaya kinakausap kita ngayon. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari ito sa iba. Yung nangyari at ginawa nila sa'yo. Kaya Carlo, di ba nakatapos ka naman ng high school? Gusto kong mag-aral ka sa kolehiyo. Pagbabalita ni Denden. Hindi naman malaman ni Carlo kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa sinabi ng lalaki. Nawala na kasi sa isipan niya na makakapagtapos pa siya ng pag-aaral. Ha? Bakit po? Paano po yung trabaho ko dito sa palengke? Sino pong makakatulong ninyo? Pag-aalalang wika ng binata. Tumingin naman sa kanya ng seryoso si Denden. Alam mo Carlo, iho. Ngayon mo lang malalaman to pero dati akong pulis. At huminto ako sa serbisyo dahil sa mga taong katulad nila. Hindi ko na masikmura yung mga ginagawa nila. Ayoko nang ma-involve pa sa ganong mga klase ng tao. Gusto kitang pag-aralin, gusto kong maging abogado ka. Gusto kong ipagtanggol mo yung mga taong naaapi.
Yung mga taong walang kakayanan ay pagtanggol yung sarili nila. Huwag kang mag-alala sa trabaho mo dito sa palengke. Pagkatapos ng klase mo, pwede ka namang magtrabaho dito pero huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapaaral sa'yo. At hindi rin natin malilimutan na mapadalhan yung mga magulang mo. Marami naman akong pesto dito sa palengke. Madali lang sa atin yun. Ang gusto ko lang gawin mo, kapag naging abogado ka na, hindi ka magpapasilaw sa pera. Ipagtatanggol mo yung mga taong totoong nangangailangan. Nang sabihin ito ni Denden ay biglang nagkaroon ng panibagong layunin si Carlo sa buhay. Ang layunin na iyon ay ipagtanggol ang mga taong walang kamalay-malay, mga taong walang kakayanan, na mabigyan ng hustisya ang kanilang mga sarili. Kaya naman agad na nagsumikap si Carlo. Nang makatungtong siya sa kolehiyo ay nag-aral siya ng mabuti. Hindi nga siya nagbarkada o nagkaroon man ng anumang uri ng bisyo. Pagkatapos niya ng klase ay tumutulong siya sa palengke para sa pangangailangan ng itinuturing niya na ngayon na tatay na si Denden. Halos hindi nga akalain ni Carlo kung gaano kahirap ang maging abogado. Ang alam niya lamang ay kailangan niyang makatapos sa kolehiyo, pero hindi niya alam na ganito ito katagal at kahirap. Napakaraming mga araw na halos wala siyang tulog, pero para may pakita na sobra niyang na-appreciate ang kabutihang binigay sa kanya ni Denden ay nagsumikap siya. At hindi nagpatalo sa pagod at kalungkutan. Hindi lamang si Denden ang sumuporta sa kanya, maging ang mga magulang niya sa probinsya na sobrang saya dahil nagkaroon ng magandang kapalaran sa Maynila ang kanilang anak. Matapos nga ang halos 6 na taon na pag-aaral sa kolehiyo, sa kauna-unahang pag-take ng bar exam ni Carlo ay talaga namang hindi na nakakagulat. Dahil kasi sa pagsusumikap at pagiging mabuting estudyante ni Carlo, nakasama nga siya sa top 100 na mga nakapasa sa buong Pilipinas. Isang buhay na patunay ng kanyang katalinuhan at kasipagan sa pag-aaral. Hindi nga magkamayaw ang saya na nararamdaman ni Denden at ng mga magulang ni Carlo nang tuluyan ng natapos ng binata ang kanyang takbuhin. At matapos siyang makapasa, ay agad din naman siyang nakakuha ng ilang mga kaso. Nakaramihan dito ay tagumpay niya ngang nadepensahan. Kaya naman nakilala siya sa larangan ng pag-aabogasya bilang isa sa pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas. Pero kahit na ganoon ay pinipili pa rin ni Carlo ang mga kliyenteng mahihirap o yung mga wala talagang pambayad bilang pagtupad niya na nga rin sa pangako niya sa kanyang amain na si Denden. Hanggang 2 taon nang makalipas simula noong makapasa siya sa abogasya ay dumating na ang pinakahinihintay niyang pagkakataon. Meron kasing lumapit sa kanya na isang lalaki na nagmamakaawang humihingi ng tulong. Ayon sa lalaki ay pinagbibintangan lamang siya ng mga pulis na gumagamit ng droga at nagbebenta ng kahit na anong walang malakas na ebidensya. Pero lalong nagulat si Carlo nang malaman niya na ang mga pulis nito ay ang parehong mga pulis na nag-alipusta, nagbintang at nagkulong sa kanya 10 taon na ang nakararaan. Kaya naman merong isang maliit na apoy sa puso niya ang bigla na lamang nagliyab. Nang malaman niya na ngayon ay kaya niya nang panindigan ng kanyang sarili. Kaya niya nang maipakulong ang mga demonyong pulis na ito sa tamang proseso. Dahil sa galing at husay ni Carlo ay naging mabilis nga lamang ang paglilitis sa mga pulis na ito. Napakaraming ebidensyang nahanap si Carlo na magpapatunay na sindikato ang grupo ng mga pulis na ito. Napilit na pinagtatakpan ang mga transaksyon at operasyon ng mga ilegal na droga. Napatawa ng habang buhay na pagkakakulong ang mga pulis. Salamat na rin sa pagiging alisto at disiplinado ni Carlo sa kaso. Ngayon ay natupad niya na ang pangako niya sa kanyang tatay-tatayan na si Denden. Sa wakas, nagwagi ang hustisya. Sabi ko naman sa iyo, Carlo, kaya mo yan. Madadaan natin to sa tamang proseso. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Isang matalinong bata. Salamat at nagamit mo yung dedikasyon at kabutihang tao mo sa tamang paraan. Proud na wika ni Denden. Niyakap naman siya ni Carlo. Maraming pong salamat sa oportunidad na binigay niyo sa akin. Pangako ko po na patuloy kong gagamitin yung oportunidad na to para makatulong sa iba. Dahil po sa inyo nakapagtapos na yung mga kapatid ko. At hindi na rin po nahihirapan yung mga magulang ko. Patuloy po akong babawi sa inyo. Sa inyong mga mahal ko sa buhay. Saad ni Carlo na mangiyak-ngiyak.
Hindi naman natin masasabi na lahat ng mga pulis ay masasama. Marami sa kanila ang mabubuti, pero may iilan din ang merong masasamang mga loob. Kaya naman sana ay magkaroon pa ng maraming mga Carlo sa mundong ito para patuloy na lumaganap ang hustisya at kabutihan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.